Eto na mga kababayan ang karagdagang puwersa ng mga taga-suporta ni Vice President Inday Sara Duterte nandito ho sa bahagi ng House of the Representatives kung saan dito naka-opisina ang napakaraming buwaya. Ito lamang ay bahagi ng halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan na kilos protesta ng ating mga kababayang Pilipino dahil ito sa mga pangyayari at kaganapan na hanggang ngayon mga kababayan ay hindi pa rin nasusolusyonan itong matinding korupsyon dito sa ating bansang Pilipinas at mas inuuna pa nila itong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte nang sa ganun ay hindi ho sila mapanagot pagdating ng 2028 oras na maging presidente si Vice President Sara Duterte. Handa na ba kayo para sa pagbabago? Sigaw ng bayan, isang tono. Inday Sara! Tara na! Sa hirap ng buhay, saan ba pupunta? Luha ng masasino ang kakalinga. Sa dilim ng gabi, ikaw ang ilaw. Boses mo'y lakas, sa amin ay sigaw. Hindi susuko, lalaban tayo. Sa bagong bukas, sabay-sabay tayo. Inday Duterte, sagot sa kahirapan. Ikaw ang gabay ng sambayanan. Sa bawat laban, ikaw ang sandalan. Inday Sara, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Sa bawat pangarap na tila nawala, ikaw ang dahilan para bumangon pa. Tibay ng puso, tapang ay dala. Para sa Pilipino, handang magsakripisyo ka. Hindi uurong kahit ano man. Para sa bayan, laban lang ng laban. Inday Duterte, sagot sa kahirapan. Ikaw ang gabay ng sambayanan. Sa bawat laban, ikaw ang sandalan. Inday Sara, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Hey ho! Hawak kamay, sabay nating abutin ang bukas na puno ng pag-asa at hangarin. Hindi magpapahuli, hindi matitinag sa lider mong tapat, Pilipinas sa angat. Inday Duterte, sagot sa kahirapan. Ikaw ang Ilaw ng kinabukasan. Inday Sara. Sigaw ng bayan, ikaw ang pagbangon ng Pilipinas ngayon. Inday Sara. Inday Sara, Tara na! Go! Tara na! Go! Inday Sara. Inday Sara. Hindi na talaga mapipigilan ang galit ng sambayan ng Pilipino dahil sa matinding korupsyon na nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas.
At hanggang kailan pa ba tayo magtitiis mga kababayan sa matinding korupsyon dahil nararanasan at nararamdaman ho natin na hindi na maganda ang nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas. Ang palitan ng piso ay ibang-iba na mga kababayan at lagapak na ho yung ating piso kontra dolyar, no? Ay grabe, napakaraming tao ho dito. At yung ating ekonomiya patuloy na bumubulusok pababa mga kababayan, no? So wala na talagang, sabi ng ating mga kababayan Pilipino ay talagang hopeless ng ating bansang Pilipinas. Hindi uurong, hindi susuko. Para sa bayan, tuloy ang laban. Maraming salita, maraming batikos, pero kami buo, hindi matitinag ng unos. Sa hirap at gulo, sama-sama pa rin, paninindigan namin hanggang sa huling hangin. Kahit anong ibato, tatayo pa rin, hindi matitinag ang aming damdamin. Sa bawat hamon na dumarating, mas lalong lumalakas ang sigaw namin. Hanggang dulo, walang iwanan. Tuloy ang laban para sa bayan. Sabay-sabay ang paninindigan. Malakas ang boses ng sambayanan. Hindi perpekto, alam naming lahat, pero sa paniniwala, buo ang lakas. Sa bawat hakbang, sama-sama pa rin, kapit kamay sa atikaing aming dalhin. Hindi kami basta mawawala, sa bawat pagsubok mas tumitibay pa. Kapag tinanong kung sino kami, isang sigaw lang ang sagot lagi. Hanggang dulo, walang iwanan. Tuloy ang laban para sa bayan. Sabay-sabay ang paninindigan. Malakas ang boses ng sambayanan. Hindi urong, hindi susuko. Hanggang dulo, tuloy ang laban. Ang mga rally na ito mga kababayan ay hindi lang ngayon mangyayari dahil sa mga susunod na araw, linggo, buwan ay patuloy na magaganap o mangyayari ang ganito mga pagkilos protesta dahil nga hindi tinutugunan ni Marcos Jr. ang matinding korupsyon. Bagkus ay nagtatakipan pa ho sila sa Senado at nakuha na nga ulit nila ang liderato ng majority, o kumbaga si Gatchalian na ang bagong Senate President mga kababayan, no? At talagang tuwan-tuwa na ho sila, wala nang kaguluhan umano sa Senado dahil itong block ni Gatchalian, ni Tulfo, o yan sila magkakasama nila Lacson, sila lang naman ang nagsasabi nagkaroon ng na mayroong banta sa Senado, pero ang katotohanan wala talaga. Pinipigilan lamang ho nila na magkaroon ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control project. At may kumakalat ho na balita mga kababayan na sinasabi na bakit iimbestigahan pa ang patungkol sa flood control project at hindi lang naman yan ang issue, ang problema sa ating bansang Pilipinas. Ibig sabihin ho nito dahil sa pamumuno ng panibagong pamumuno ni Erwin Toklok ay parang gusto niya mga kababayan na wag nang imbestigahan ang patungkol sa flood control project dahil hindi lamang ito ang issue umano na o problema sa ating bansang Pilipinas.
dahil nga mga kababayan, kaya ayaw niya na imbestigahan dahil pati pangalan niya ay kasama sa sinasabi ng 22 Brave Marines na, no? Mga dating sundalo. Kasama yung pangalan ni Erwin Toplok na sinasabi ng mga Marines na nag-deliver din sila ng pera dito kay Erwin Toplok. Kaya naman sinasabi ni Erwin Tolpo na huwag nang imbestigahan itong patungkol sa flood control project, itong matinding korupsyon. Dahil itong flood control project, mga kababayan, ang dami mga masasangkot na mga politiko, lalong-lalo na ito mga kakampi ni Bongbong Marcos Jr., lalong-lalo na itong nandito sa House of the Representatives. Itong nasabi natin mga kababayan, may mga representatives, hindi talaga representante kundi bahay talaga ng magna itong nandito mga kababayan. Dito yung bahay ng mga buwaya. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Grabe, napakatindi. Halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan ay nagkakaroon ng mga ganito mga rally dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos.